na isa sa may-ari ng lupa na ginatagamit na kung saan pinatayo ang 10 hektarya na Pogo compound ay walang iba po, ladies and gentlemen, si Senator Lito Lapid. Ay nako, ito Lito Lapid, ha? Lito Lapid, magpaliwanag ka. Alam ko ang Porac ay diyan ka sinilang. Isa na namang nakakagulantang na balita ang bumungad ngayon sa mundo ng social media patungkol sa bagong ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga na di umano'y isang kawani ng gobyerno ang nagmamay-ari sa lupa na kung saan itinayo ang 10 hektarya na Pogo Hub. Ito ay walang iba kundi ang kilalang batikang aktor na ngayon ay kawani na ng gobyerno na si Senator Lito Lapid. At ito pala ang malalim na kanyang koneksyon sa controversial mayor ng Bamban-Tarlac na si Mayor Alice Goo. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito na tiyak na ikakagulat nyo. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Isang matinding revelasyon ang isinuwalat ni Attorney Tuto Kausing sa kanyang social media kung sino ang nagmamay-ari umano ng lupa na kung saan nakatayo ang 10 hektaryang Pogo Hub na ni-raid sa Porac, Pampanga. Ito ay walang iba kundi si Senator Lito Lapid at ang mayor ng bayan sa Porac. Ayon pa ng ilan, kaya raw pala walang imik si Senator Lito Lapid noong ni-raid ang Pogo Hub sa Porac kahit na balwarte niya ito. Matatanda ang tinangkapang harangin ng naturang raid sa Porac dahil matibay pala talaga ang mga nasa likod nito. Napagalaman rin na ang Clark International Airport, Pampanga, entry point at lusutan umano ng mga puganting Chinese Pogo Hub Mafia sa Pilipinas. At kung itatanong nyo kung sino ang naghari-harian sa Pampanga, walang iba kundi si Senator Lito Lapid. Ito ay pinatotohanan naman ni Senator Win Gatchalian na ayon sa kanya na ang Bamban at Clark Porac Pogo Hub ay kapitbahay lamang ng Clark International Airport sa Pampanga. Na isa sa may-ari ng lupa na ginatagamit na kung saan pinatayo ang 10 hektarya na Pogo compound ay walang iba po, ladies and gentlemen, si Senator Lito Lapid. Kasama ang mayor ng Porac, Pampanga na si Jing Kapil. Jing Kapal ang mukha. So ngayon, dito natin matatagpuan na yung mga opisyal ng ating bayan ay walang tinatawag na delikadeza. Itago man lamang nila yung kanilang pangalan kasi nakakahiya. Kung hindi sila nahihihiya sa pangalan nila na masangkot o may dikit man lamang kahit hindi totoo sa mga kagawaing mga illegal, immoral at mga korupsyon o pag-abuso, ay dapat sana hindi na nila nilagay niyan kasi at least kung kumikita sila, huwag lamang nila idalhin sa malalang mukha ang Pilipinas at ang mga Pilipino. So, grabe ito, grabe, sobrang grabe. At sa isang topic, hiwalay na topic, isisiwalat ko kung paano nabuo ang lupa na yan. Ha? Ang lupa na yan ay binuo, ang ibibigay ko lang muna sa iyo ngayon ay ang nagbumuo ng lupa na yan at namigay ng lupa kay Lito Lapid at saka kay Mayor Jing Kapil ay yung may-ari ng Grand Royal Palazzo Hotel. Okay? So siguro mga taga Pampanga, mga Kapampangan, kilala ito kung sino ang may-ari ng Grand Palace Palazzo, a Royal Grand Palazzo Hotel. So ngayon, matindi talaga, sabi ni Shiro Kansake, matindi talaga si Leon Guerrero, nahulog na sa kabayo. So Rinconada Mix TV, alaikum assalam. So Ronnie Ramos, bakit nga ang Pinoy binubuto pa yung si Lapid? Marisa Garcia, oh my God, dapat mga Pinoy binubuto. Sabi ni Marisa Garcia, oh my God, dapat huwag na ibutos, halip na yan. So, grabe talaga. Ito, dipindi naman na nagtataka naman ako sa buong Pilipino. Paulit-ulit na binubuto. Ang daming mga anomalya kinasasangkutan ni Lito Lapid. Pagdating sa Senado, wala namang ginagawa. Chairman lamang siya ng Committee de Silencio. Ay nako. So, Jerica Lonslet, good morning. Doc Kausing, ganda na mga balita mo, fresh na fresh. Tuloy-tuloy lang expose para matapos. Thank you po, Ma'am Jerica. Ricky Mantile, Pugo din sa Bulacan, Atty. Tago na lang ng
Pugo, maluwag sa Bulacan. Pupuntahan natin yan. Sigurado ako, andyan ang kamay. Makikita ang kamay ng isang tinatawag na malibog. Alam niyo kung sino malibog dyan. Sa ikaunlad ng Bulacan, kalibugan ay iwasan. So, ano masasabi mo, Mr. Orlan Mauricio? Mr. Orlan Mauricio na the Great Orlan, anak ni Orville Mauricio, na may-ari ng Bulacan News. Alam ko taga Ramos Tarlac ka, pero diyan ka lumaki at doon ka isinilang sa Bulacan, Malolos. Pero anyway, what is important is we are all fighting for free and truthful Philippines. Yan ang ating commonality dyan. So Ronnie Ramos, sino pa yun sa Bulacan? Malalaman natin yan. Si Faye Perlas, sila po, katoto, my future senator, una naisip po talaga si Lapid sa kontrobersya na yan. Sabi niya, wow, Kotaro TV, kailangan na pudok diretso na ito sa Inidoro. Yan nga, no? Alex Ulin, magandang hapon. Aris Macabulos, mayapagat panapon, mga kabalin ko, dyan lalo sa Purak, sa Bamban. Mga kabalin ko, magbantay-bantay kayo sa boto nyo sa 2025. Okay, Jose Nelson Morales, Ban Pugo for Life. Ricky Mantelli, Attorney Engineer, Tuto Kausin, Senator ng Masa Pilipino, Bulacan, may pugo rin. Sabi niya, Alan Tubo Pagaura, at good afternoon, Attorney Engineer Katuto for Senator, Eric Cast, Lito Lapid, Dakwaring Boy. Yung kasagsagan ng lahar, kware, ay siya kumikita dyan. Ronnie Ramos, Emily Susan Romero, watching from Navutas, Nilon Taran, wala na nga nagawa yung Lito Lapid na yan sa Senado, sakit pa ng ulo. So, Ronnie Ramos, Marisa Garcia, ano kayang gagawin ni Risa Contiveros at saka ni Wing Gatchalian? Makita nila kasama nila ay yun pala nasa pugo din, ang kamay nasa pugo. Sirukan Sake, Ricky Mantille, Jerica Lonstedt, no? Sa Ronnie Ramos. Tapos, anyway, diretso tayo. Sino pang Sam Daniel, Jerry Nisperos, Ronnie Ramos, sino pa LL, tama po kayo kay Lito Lapid yan. Sam Daniel, Marisa Garcia, Lito Lapid, Chairman ng Committee de Silencio, Eric Magtas, Robert Santos, Norman Istayan, Coraro TV, Filipina Escala, Faye Perlas. So Dama Paira Lucas sa Zamboanga City, magandang hapon po. Okay, ito ang pag-usapan natin. Ang 10 hektarya na lupa kung saan nakatayo ang Pogo ay pag-arian sa pangalan sa papel ng Victoria Tourism. Na pag-ari naman ng isang korporasyon na ang majority, ang pag-arian ay pinangungunahan ni, mamaya ko na sabihin kung sino, hindi ko na sabihin, sa sunod na vlog, ay ang may-ari niyan ay sadyang pinuha si Lito Lapid at si Mayor Jing Kapil para mabigyan ng proteksyon. Kasi isisiwalat ko later on, ang lupang iyan ay inagaw mula sa dugo ng mga magsasaka. Kasama rin dyan sa isisiwalat ko later on kung paano nakipagkutsaba yung Department of Agrarian Reform na pinangungunahan ng mga legal officers ni Conrado Estrella III. So, yan, makikita niyo kung paano lahat yan. At dyan, isisiwalat ko sa sunod na marami na ang pinatay dyan. Sa loob ng Pogo Hub na yan na mayroong tinatawag na Park Hotel. Sa Park Hotel, labas-masok dyan si Lito Lapid. Labas-masok din dyan yung mayor ng Purak na si Jing Kapil. Labas-masok din dyan ang ibang opisyal ng Pampanga. Kaya, sa totoo lang, ang problema natin, kaya ang mga politiko nating abusado ay patuloy na umaabuso at walang kimi, walang takot na dumidiretso sa kanilang gawain para kumita sapagkat ang mga pulis na pwedeng umaristo sa kanila ay may tinatanggap din sa mga hatag ng Pugo. Kasama na dyan si Central Luzon Director Jose Hidalgo, kaya dapat tanggalin na yan mula sa Central Luzon
na PNP. Kasama din dyan ang Provincial Director ng Pampanga. Sa bandang side naman ng Tarlac, magkatabi lamang yan. Ganon din, kasama din dyan ang Provincial Director ng Tarlac. Kasama din pati, sa totoo lang, sa sunod lang, sasabihin ko, pati si Gobernadora ng Tarlac, sasabihin ko, isisiwalat ko ang kanyang dikit dyan sa kay Bamban Mayor Alice Go. So itong usapin ng Pugo, sobrang sobrang balahura na ito talaga. Ang bayan nating Pilipinas ay hindi nito makausad-usad. Marami na pong namatay sa Pugo na yan. Sa susunod ko na isisiwalat kung sino-sino ang mga namatay. Para dito muna, importante lamang malaman ng publiko na ang lupa na tinatayuan ngayon ng Pugo Hub, 10 hektarya, ay inagaw yan. Inagaw sa mga magsasaka. At para mabigyan ng proteksyon ang nangagaw na may-ari ng Grand Royal Palazzo na sa Angeles City ay kailangan niya ng proteksyon, kaya binigyan ng lupa si Lito Lapid. Binigyan ng lupa si Jing Capil. Kaya yan po ang sitwasyon dyan. So ngayon, happy naman ito si Lito Lapid kasi meron siya natatanggap. Happy din naman si Mayor. Happy din naman ang lahat ng pulis dyan. Lalo na yung mga hepe ng Purak dyan. Napakaliit na bayan, Purak at saka Bamban. Third class municipality. Ang liit ng income. Bakit dyan namamayani ang mga Pugo? Bakit dyan sila pumupunta? Ang ibig sabihin, kailangan nila malalayo sa mata ng mga taga-usig ng pamahalaan. Kasi pag malapit sila sa mata ng mga taga-usig, kagad-agad madidiscover sila. Ang sa Bamban na Pugo na establishan na natin na may tunnel sa ilalim. Kaya kasing lalim ng tunnel ang totoong kwento dyan sa Bamban Pugo. At ganon din ang kwento dyan sa Lucky South 99 na nagpapatakbo ng Pugo dyan sa Purak, Pampanga. Kaya bayan ko, mag-isip-isip na kayo, umaapila ako sa mga kabalen ko. Kayo ang pwede magbago ng mukha ng bayan ng Pilipinas. Kasi bakit? Marami dyan sa inyo, sa Clark, Angeles, sa lugar nyo, sa Bamban, sa Purak, marami pang iba. Marami pang iba. Mababago ang mukha ng Pugo, maapektahan ang buong Pilipinas. Biro mo yung senador ninyo na si Lito Lapid, kapwa nyo kabalen, Leon Guerrero kung tawagin, ay mahuhulog na dapat yan sa kabayo. Dapat hindi na patagalin yan. Dapat hindi na ibutong muli kasi pinuno ng mga kasamaan. Yan ang problema dyan. So, yan ang ating ngayon isisiwalat yan. Lagi dyan sila ni Lito Lapid. May hotel kasi dyan, Park Hotel sa loob ng Pugo. So, dyan, si Mayor Jing Capil ay dyan siya nakatira. Dyan na siya nakatira sa loob ng Pugo. Kaya, 2 oras bago pumasok ang grupo ng PAOK-TF, nakasibat na sila. Sinibat ni Mayor Jing Capil at hepe ng Purak, Pampanga na si Police Colonel Palmer, babae, Domingo Guardiaya. Sinibat nila ang mga 90% ng mga tao ng Pugo dyan. So bago pa nakapasok, kasi ang problema ng PAOK-TF, nung nandoon na sila sa loob ng hotel, ay tumawag pa itong Branch 14, Malolos Regional Trial Court, at sinabihan sila na binabawi ni Judge ang search warrant. Dahil binawi, napilitan ngayon mag-apply sa Branch 45 ng Regional Trial Court Pampanga, kaagad-agad ang grupo ni dating General Gilbert Cruz na hepe ng PAOK-TF. Mabuti na lang at binigyan din sila kaagad-agad ng search warrant. Kaya at least kahit mapano, may naabutan pa sila ng 187 na tao. So ang 187 na tao na may mga Pilipino, may mga Vietnamese, mga iba pang nasyonal, mayroong Malaysian, mayroong Indonesian. So diyan makikita ngayon kung gaano katindi ang koneksyon ng Pugo, pati hudikatura
nakasama sa sindikato nila. Kaya, pero bago makatayo yung sindikato na yan, nagsimula lahat sa lupa. Ang lupa na yan na pinagtatayuan ng pugo na yan ay diniskarte yan ng may-ari ng Grand Royal Palazzo. So kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, napakalaki ng ginagawa nila na kabulsitan sa Pilipinas. Paano pa kaya ang gagawin nating mga mamamayang Pilipino kung ganito lamang? Pero marami nang pinatay dyan, kaya sinusugal ko ang buhay ko rito sa pagsasabi niyan. Ang sa ilalim niyan, sa likod niya, sigurado ko, triad. Ang pugo na yan ay ginagawa lamang ngayon na front. Kasi although illegal ang dating, walang papasok. Kasi merong kinatawag na lisensya galing sa pagkor. So ibig sabihin, kasama dyan sa sindikato ang mga taong pagkor. Sigurado yan kasi nagsimula sa panahon ni Duterte yan, nakakasayan, kinasanayan ni Bungo. Si Bungo ang nagpatayo sa pagkor, sa pugo ni Alice Go, dyan sa Bamban. Kasama si Duterte dyan. Kasama si Paildon dyan, na siya ang Customs Commissioner nang nabisto yung tinatawag na magnetic lifter na kung saan ay isang tonelada mahigit na shabu ang nawawala na nakakabit dapat sa magnetic lifter. So ngayon, matandaan ninyo, nung nakaraang 2 taon, sa panahon na ni Bongbong Marcos, ang mga shabu na nakikita, nahuhuli, mula dyan sa Central Luzon, mula dyan sa Pampanga. Una, 60 kilograms, dyan galing sa huli niya sa Mexico. So ano pang iba? Marami pang iba, may 60 kilograms. Tapos, kasunod yan, nahuli doon sa WPD Lending Building doon sa Tondo, Manila. At ang nakuha dyan, 1 toneladang shabu. At nabawasan lang ng konti, 1,997 kilograms. So 3 kilo na lang ang kulang para maging 1 tonelada. Hindi pa nabilang dyan yung binulsa ng mga pulis na nag-raid sa WPD Lending. So ibig sabihin, mahigit 1 toneladang shabu yung nakuha. Na nanggaling din yan, sigurado ko nanggaling yan sa Bamban na pugo. So ganun din ang ginagawa dyan, ginagamit yan. Sigurado ko may taguan din yan dyan sa pugo sa Porac, Pampanga. At kung bakit kakaibang pugo ito, lumayo kung saan ang mga usual na pugo, kagaya ng pugo sa Parañaque, pugo ni Benhar Abalos dyan sa Mandaluyong, pugo na dyan sa Maynila, may pugo dyan sa Makati. Ang daming may pugo dyan si Remulla, dyan sa Island Cove. Pero naiba ito, ang layo sa kabihasnan. Bakit? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, triad group ito. At sigurado na establish naman sa napanood ko na isang Singaporean na vlogger. Kanya nang establish na yung mayor ng Bamban Tarlac ay ang tatay niya ay taga Fujian province sa Fujian, China. Sa Fujian, dyan ang gagaling ang mga sindikato ng mga inchik. Although dyan din ang grupo o hotbed ng tinatawag na Communist China Communist Party. So ganun po ang nadedelikado na talaga ang Pilipinas sa ganito sitwasyon. Kasi ang wala tayong ibang katatakutan. Mga Chinese, hindi natin katakutan yan na magiging spicy Alice Go. Hindi natin katatakutan. Kinatatakutan natin yung sarili nating mga opisyal na gumagawa ng mga birth certificate, late registration ng mga inchik na gagawing Pilipino. Kasama dyan ang kinatatakutan natin si Lito Lapid, iba pang mga opisyal na nagbibigay proteksyon sa mga illegal na mga Chinese dito. Kasama rin dyan yung mga mayor sa bayan-bayan. Sigurado